araw sa ating lahat. Ngayon, nandito naman tayo sa ating pinakamamahal na programa kung saan tayo ay magbibigay at magchichikan sa mga iba't ibang impormasyon na ating pag-uusapan. Ngayon naman, ay sa araw na ito ay sigurado marami tayong malalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa ating paligid at sa buhay ng ating mga kagulong. Ngayon naman, ay bago tayo magsimula talaga, nais ko magpasalamat kina Binibining Divine Antoinette at Binibining Bijoy sa ating sponsor sa araw na ito sa pinakamasarap na inumin na kanilang inihandog sa atin. Tapos, oops! May caller tayo sa araw na ito. Palakpakan naman dyan! Sasagutin natin. Hello? Hello po. Yes po. Nandito po tayo sa ating pinakasikat na estasyon ng ating radyo sa araw na ito. Ano pong kailangan nila? Ano pong problema ninyo? Okay po. Naku mga ka-caller, meron po tayong caller ngayon na kung saan meron na siyang problema tungkol sa kanilang takdang aralin sa kanilang paaralan. Ito raw ay ang tungkol sa pagsusuri ng sanaysay. Okay po. So, mga ka-caller, sige maraming salamat. Tatawagan ko namin kayo para mabigyan na namin ng solusyon ng inyong problema. Mga ka-caller, isa po siya sa nag-aabang talaga, no? Pinapanood talaga, sinusubaybayan talaga yung programa natin na kung saan siya ay nanghingi ng tulong kung paano talaga daw magsuri ng isang sanaysay. At ngayon ay aalamin natin at ituturo natin ang kung paano magsuri ng sanaysay. Tayo na at susuriin natin ang sanaysay na pinamagatang Maling Edukasyon ni George Bacob. Kumusta? Okay lang. Alam mo ba kung paano magsuri ng sanaysay? Oo naman. Sige nga, pakita mo nga. Tingnan mo. I am Filipino major. Of course, alam ko kung paano suriin ang sanaysay ni George Bacobo na pinamagatang Maling Edukasyon. Unang-una, ang tema. Ang tema ng sanaysay sa Maling Edukasyon ni George Bacobo ay tumatalakay sa isyu at hamon ng sistema ng edukasyon. Kasama na rito ang kakulangan at depekto sa pamamaraan at pananaw sa pagtuturo. Pangalawa, ang anyo at istruktura sa sanaysay na Maling Edukasyon ni George Bacobo ay sumusunod sa tradisyonal na anyo ng sanaysay na mayroong introduksyon, katawan at konklusyon. Sa ekstruktura naman, maaaring magkaroon ito ng bahagi na naglalaman ng pahayag ng suliranin, paliwanag ng mga halimbawa, pagbibigay ng solusyon at opinyon, at pagtatapos na pahayag. Subalit, maaaring mag-iba ang ekstruktura, depende sa kanyang lalaman at pananaw. Ay, mga Filipino major. Of course, alam ko ang tungkol sa elemento ng sanaysay, lalo na sa kaisipan, wika at estilo. Alam mo ba na napakahalaga nito sapagkat ito ay magbibigay o makatulong sa bawat mamabasa para maunawaan ang isang uri ng sanaysay? Sa sanaysay ni George Bacobo na pinamagatang Maling Edukasyon ay ito ay nagpapahiwatig ng kaisipan na kung saan ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang kaisipan tungkol sa edukasyon. At sa wika at estilo naman, ito ay organisadong ipinapahayag ni George Bacobo ang kanyang kaisipan sa sanaysay na iyon. At sa wika naman, ay malinaw na ginamit ni George Bacobo ang mga malilinaw na salita sapagkat ito ay nakakatulong para lubos na maunawaan ng mga mambabasa ang tema at nilalaman at ang mga iba't iba pang kaisipan na nakapaloob sa sanaysay ni George Bacobo na pinamagatang Maling Edukasyon. I am a Filipino major and of course, alam ko kung ano-ano ang mga elemento ng sanaysay. Isa na rito ang damdamin. Ang Maling Edukasyon ni George Bacobo ay nagpapakita ng damdamin na kung saan ay nanghihinayang, galit at pagkadismaya sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang mayat ay nagpapahayag ng pagkadismaya sa kawalan ng pagbabago at pagunlad sa sistema. At ang kanyang mga damdamin ay nagmumula sa kanyang pagnanais na makita ang pagbabago at pagunlad sa edukasyon. Ang larawan ng buhay naman sa Maling Edukasyon ni George Bacobo ay nagpapahayag ng maling pamamalakad ng edukasyon na kung saan ay parang ipinagwalang bahala na ng ang kahalagahan ng edukasyon. Ang sanaysay na ito ay napakagandang sanaysayin na kung saan ang author ay gumagamit ng sariling himig upang mas maging kaagit-akit ang isang babasahin ng may panggagad sa realidad.
I am a Filipino majors and of course alam ko kung paano suriin ang himig sa maling edukasyon ni George Jacobo. Ang himig na makikita sa sanaysay niya ay maaring maging malungkot, pagkadismaya sa mga isyu tulad ng kakulangan ng pondo, paghahanda ng guro at kawalan ng kagamitan at pasilidad sa mga paaralan. Ako si George Paco. Of course, ang inspirasyon ko sa pagsulat ng maling edukasyon ay ang pagtanaw sa sistema ng edukasyon dito sa ating bansa, Pilipinas, sa kapanahonan o sa kamay ng mga Amerikano. Sapagkat natanaw ko na sa kamay ng mga Amerikano, imbes na ang pursong kukunin ng mga mag-aral ay hindi tugma sa kanilang kagustuhan o ang binibigay na sistemang edukasyon ng universidad na kanilang pinag-aaralan. At yun ay maraming salamat sapagkat nabigyan natin ng solusyon ang problema ng ating caller na kung saan tinuruan natin siya kung paano magsuri ng sanaysay. At para sa susunod na araw, inaanyahan ko kayong lahat na aabangan ang ating pinakamamahal na programa sa ating istasyon ng radyo. Ito ang Jason Podcast. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay.